So, sige magabukas kita sa aton Bible. If you have your Bibles right now, please open your Bible in the book of Job. Job chapter 1. Okay? Job chapter 1. It is a familiar passage para sa aton. Alright? Job chapter 1, let's begin to read in verse number 8. Okay? Verse number 8 up to verse number 11. Okay? Kung arayin yung Bible, please open your Bible. Job chapter 1, verse number 8 to verse number 11, that the Bible says here, "And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he had, and he will curse thee to thy face." No? Pakamayon sang Diyos atong ginbasa, mag-pray kita. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Ginoo, for this morning, for this opportunity and privilege that we could worship you in spirit and in truth. Salamat mang Ginoo sa tagsa-tagsa nga mga kaanakan nimo nga ari diri subo nga nag-attend sa pagpanimbahon para ikaw Ginoo madayaw. Lord, among pangamuyo subong nga aga nga ba ikaw magpatunga sa amon gay kami kaalam pamaagi sa imo banal na espiritu, gayon kami para langit nun nga pag-intindi para mahangpan namon Ginoo ang gusto nimo ihambal sa amon subong nga aga. Lord, help us to be reminded kung gaano Ginoo ka importante ang amon relationship sa imo, gaano ka-importante ang kaluwasan nga ginahatag mo sa amon, gaano ka-importante Ginoo ang spiritual life nga ginakabuhi namon subong. Kabay sa tunga Ginoo sa sining kalibutan nga puno sang sala, tunga sang sining nga kalibutan nga puno sang kasakit, puno sang trials, puno Ginoo sa mga tawo nga kung sa din ginabaliwala ang ilang nga kabuhi, ginapangad lang nila Ginoo nga sila maging komportable. Lord, help us to be reminded nga ang Christian life nga mong Ginoo is not really easy. Hindi mahupos nga klase nga kabuhi, pero ini nga kabuhi makahatag gid kadayawan sa imo kag makabulig gid para sa kayoon namon samon. Lord, I pray nga kabay Ginoo ikaw ang mag-comfort sa mga afflicted and ikaw Ginoo mag-afflict sa mga comforted sa subong nga aga Ginoo. Ginatugyan ko ginitanan Ginoo sa imo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, we are very familiar of the story of Job, di ba? Many times na nato ni mismo nabasa sa Bible kung ano mismo ang istorya ni Job. Nga may ara siya mismo isa ka tawo nga great man sa ilang nga lugar. Siya isa ka manggaranon nga tawo nga damo-damo mismo sang mga manggad sa iyang nga kabuhi. No? May ara siya mismo 7 ka bata nga lalaki kag 3 ka babae. No? Ang amba sa verse number 3 pagid, his substance was 7,000 sheep. Imagine, no? 7,000 mismo nga mga karnero, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. No? Siya mismo ang pinaka manggaranon, siya pinaka manami nga reputasyon sa ilang nga lugar. But we know mismo the lesson nga sa siningi mismo nga kabuhi ni Job nga ang iya mismo nga pagtuo sa Ginoo natistingan gid. No, sa isa ka adlaw nga ang iya mismo nga mga kasapatan nagkaladula, ang iya mismo nga kabataan nagkalamatay, ang iya mismo nga mga riches, ang iya mga businesses, and even mismo ang iya nga lawas ginatake gid mismo sang kaaway. Pero makita naton lantaw naton ni ang iya nga story, it is not about kung ano mismo ang trials nga makita naton sa iya nga lesson, sa iyang mismo nga kabuhi. We can also find here kung gaano man ka faithful ang Ginoo. Si Satan mismo, gusto niya mismo atakihon si Job. That is why mismo, ang rason mismo, nakita natin mismo sa verse number 8, ang Diyos mismo may ara, ginatawag nga conversation sa kay Satan. No, ang ambal mismo sang Ginoo sa iya, verse number 8, "And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job?" No? Kumbaga balag, ginbutang mismo sa front line si Job. Ginpakilala mismo sang Ginoo si Job sa kay Satan. Ang balang nakita mo balang akon nga servant nga si Job? Nga wala na sang iban nga mga tawo kaangay sa iyas diri sa kalibutan, isa ka perfect, isa ka upright man, isa ka tawo nga nagakahadlok ga respeto sa Dios, kag isa ka tawo nga nagakamuhi sa kalautan. Pero ano ang ambal mismo ni Job, ni Satan sa Ginoo, ambal ni Satan? Then Satan answered the Lord and said, "Doth Job fear God for naught?"
Ginpamangkot ni Satan mismo ang Ginoo bala. Si Job bala nagarespeto, nagasimba, nagapangalagad sa imo sa walang dahilan. Kita mismo ni Satan nga may rason nga man mismo nagapangalagad mismo si Job. Pero ang nakikita ay hindi mismo kung ano ang sa tagipuso ni Job, kundi kung ano ang gimbutang nga proteksyon sang Ginoo sa kabuhi ni Job. Ano nga bala? Verse number 10, ang bali Satan, Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Nakikita mismo ni Satan kung gaano ginproteksyonan sang Ginoo ang kabuhi ni Job. Nagakalain-lain mismo nga parte sang iya nga kabuhi, ginproteksyonan gid sang Ginoo ang kabuhi niya. Isa sa kamatuoran sa aton as a Christian, mga utod, one of the greatest blessings a child of God enjoys is His divine protection. Di ba? Ang protection gid sang Ginoo sa aton, ang pinakadako nga blessing para sa aton. Makita natin mismo nga si Satan himself, na-acknowledge siya mismo nga hindi ya pwede matandog si Job kay tungod may ara ginbutang nga hedge ang Diyos sa kabuhi ni Job. Now, when we say hedge is like a barricade. It is like a kudal kung sa aton sa Ilonggo. No? Kag ang very purpose nga man kita nagapatindog sa aton sa balay naton sang kudal is to protect. Di ba? Protect sa mga butang nga importante nga ara sa aton sulod nga balay. Proteksyonan mismo ang aton nga pamilya. So amo man na mismo ang ginhatag mismo sang Ginoo sa kabuhi ni Job. This hedge was not visible, but it was real. It was God's protective hand guarding Job, his family, and all that he possessed. Kung makita natin mismo ang situation ni Job, ang situation niya is very unique. Kaya there are so many times makita natin mismo sa Bible nga ang Diyos siya nagaprotekta sa madamo-damo mismo nga karakter sa Bible. Pero kung makita natin sa story ni Job, si Job mismo ya, do ang hedge nga ginbutang sang Ginoo sa iyang kabuhi, ginamat-amat paubos sang Ginoo sa iyang kabuhi. No? Kag kung wala gani ang protection mga utod, that is very dangerous for us. Nga man, kung lang taon natin in Ecclesiastes chapter 10 verse number 8, if you have your Bible, ano ang basang Ecclesiastes dira? Ang bala, Ecclesiastes chapter 10 verse number 8, He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. No? Amo na gali ang rason nga man mismo may ara proteksyon ang kabuhi sang Kristiyano. Nga kay tungod mismo sa piyak nga bahin sa sina nga hedge, may ara manog nga magatukob sa iya. Amo na kaayo ang Ginoo sa aton nga hindi ya gusto kita mapahamak. Balaan sa Ginoo nga kung kita mismo magpalayo, and even Satan, balaan ni Satan nga kung kita mismo magwa sa proteksyon sang Ginoo sa aton nga kabuhi, hindi na kita mismo magsulod sa iya nga puton, hindi na kita magsunod sa iya mismo nga mga gusto sa atong kabuhi, balaan ni Satan mismo nga kaya niya ikaw tandugon. Kaya niya ikaw i-harm. That is why amo na gusto mismo ni Satan. The hedge exists because there is a serpent on the other side. Throughout Scripture, the serpent represents Satan. In Revelation chapter 2, verse number 9, God's hedge is not meant to imprison us, but to protect us from the enemy who seeks our destruction. No? Kapag gani ang tao mag-reject sa pamaagi sang Diyos and deliberately step outside sa iya nga protection, gina-expose nila ang ila kaugalingon para atekihon sila sang kaaway. No? Amo na ang rason nga man dapat kita magpabilin sa presensya sang Ginoo. Amo na ang rason nga man dapat kita magpabilin mismo sa kabubuton sang Ginoo kag sa pulong sang Ginoo so that hindi kita dali maatake sang kaaway. No, there are three things na makita naton sa kabuhi ni Job, sa story ni Job dire. Actually, hindi man ni siya madalong gid nga pantuon, but it is very important to remind us sa sini mismo nga sitwasyon. Number 1 nga makita naton in Job chapter 1, verse number 9. Ano nga basang Bible dira? Ang bala, then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Has not thou made an hedge about him and about his house and about all that he had on every side? Thou also hast blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, no? And touch all that he had, and he will curse thee to thy face. Makita natin na mismo, number 1, ang pag-assault mismo ni Satan. Satan's assault. Makita natin nga ang gusto mismo sang kaaway, gusto niya kwaon mismo ang hedge nga ginbutang sang Diyos sa kabuhi ni Job.
So that siya mismo, pwede yan mismo matandog ang life ni Job. Satan knew, balaan mismo ni Satan nga hindi niya pwede tandugon si Job unless God permitted it. No? Hindi niya pwede matandog si Job kung maliban na lang kung ang Diyos hatagan siya mismo sang permission. That is why ang iya mismo nga first request sa Ginoo mismo is to have the hedge removed. Kaya nga man, kay gusto niya atakihon mismo si Job. And that is reality man sa atong mga kabuhi, mga utod. Tandaan natin, as a Christian, we also have enemies. The flesh, the world, and the devil. No? Amo na ang aton mismo nga kaaway. That is why may ara kita, pasalamat kita mismo nga may ara kita simbahan, pasalamat kita mismo nga may ara kita pulong sang Ginoo para maproteksyonan kita sa mga kaaway nga nag-aatake sa aton. No? Ini mismo ginapakita nga kung ano mismo ang character mismo ni Satan. He is never satisfied mismo samtang ang tao sang Ginoo ginaproteksyonan mismo sang Ginoo. Ang iya mismo nga handom is always to steal, to destroy, and to discourage believers. Tandaan natin, we have an enemy. Anong ambas ng Bible? 1 Peter chapter 5, verse number 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Do kaangay mismo sang leon mismo ang aton nga kaaway, nga ginabantayan niya lang kung sino ang pwede niya atakihon sa aton. Amo na gani, mahinalungon kita dapat. Nagapati ako, subong, ari diyang kaaway nagabantay sa aton. Nagabantay siya kung sinong Kristiyano nga wala nagahatag importansya sa pulong sang Ginoo. Nagabantay siya kung sinong Kristiyano mismo nga wala iya tagipusoon sa Ginoo. No? That's why we have to be careful. No, amo lang nang gusto sang kaaway. John chapter 10, verse number 10, the thief cometh not but for to steal. Amen? Ano pa gayud? And to kill and to destroy. Wala manami nga handom ang yawa sa atong nga kabuhi, kundi gubon lang kita. Gubon ang aton pagsalig sa Ginoo. Gubon aton relasyon sa Ginoo. Gubon ang imo pamilya. Gubon ikaw bilang tatay. Kaya nga man, kay para kung maguba mismo ang imo pagsalig sa Ginoo, may ara man pamilya nga maguntat sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why if you are a father right now mismo, I pray and I hope mismo nga buligan mo ang imo nga family, kag himuon mo ang imo nga bahin nga para madala mo ang imo nga family mas malapit pagid sa Ginoo. Nga man, kay may ara ka kaaway adlaw-adlaw. Christianity is always a war, mga utod. Mga utod, gusto ko maintindihan ninyo nga ang atong kaaway mismo matuod. The enemy is real. Ang Biblia mismo nga gatudlo sa aton nga si Satan is our adversary. Gusto niya mismo gubon imo pagtuo. Gusto niya mismo i-discourage ka. Gusto niya mismo hatagang kapagdududa na hanungod sa Ginoo. Gusto niya ikaw mismo nga questionon mo ang kaayos sang Ginoo sa kabuhi mo. No? Ibla kung kisa muna kita pag may ara gani problema, ano gani ang kapanguna-una naton dayon? Ngaman amo ning kakalatabo sa akon. Pamatsyag naton dayon, do wala pakialam ang Diyos sa aton. Ngaman, kay amo nang strategy mismo ni Satan. Damo strategiya mismo ang kaaway sa aton. May ara strategiya sa akong kisa nga madidistract kita, instead mag-focus kita mismo sa Ginoo, madidistract kita sa ibang nga bagay diri sa kalibutan. Madamo sa mga Kristiyano hindi na makabasa sa Biblia kay tungod mismo grabe na ang ilayang maghatag attention sa ilang cellphone. May ara mga Kristiyano nga hindi na makakadto sa simbahan kay tungod sa ila mismo nga obra, sa ila nga business. Tama? Amo nang strategiya mismo ni Satan. Amo nang rason nga man ang gusto sang Ginoo unahon gid siya, but seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amo nang promesa sang Ginoo sa aton. No? And sometimes the enemy will attack the very things that are important to us. Ano na? Ang aton pamilya. Di ba? He may attack your family. He may attack our relationship. He may attack our finances. He may attack our dreams. He may attack our emotions. He may attack our faith sa Ginoo. Amo lang na ang gusto mismo sang Ginoo, sang yawa sa aton. Gusto niya gubon ang aton manami kag matahong nga relasyon sa Ginoo. Gusto niya mismo ang handom niya hindi kita magkaroon ng intimate relationship sa kay Christ. Nga man, kay kapag gani malayo ang imo relasyon, ay pila ka adlaw hupos ka lang madula sa Kristyanismo. No? Satan, amo lang nang handom ni Satan. He may attack your faith, emotion, dreams, financial relationship, and family. Pero may ara, dako nga importansya nga makita nga naton diri, nga kailangan naton tandaan. Satan is not greater than God.
Amen? Hindi siya gamhanan. Satan is not omniscient, omnipotent, and omnipresent. No? Hindi siya all-knowing, hindi siya all-powerful. This is why wala siya kabalo kung anong ara sa tagipuso ni Job. Wala siya kabalo kung anong future nga matabo ni Job. Abya mismo talikdan ni Job ang Ginoo. Satan is not greater than God. Satan cannot do whatever he wants. Amen? Hindi pwede mo on. That is why he has to have to ask permission mismo sa Ginoo. Amo na ang bot silingon nga man mismo ang Ginoo, very important gid sa atong kabuhi. Satan had to ask permission. Even when the enemy, tandaan natin, even when the enemy is attacking, tandaan natin, God is still in control. Amo Japon ang Ginoo, amo ang may control sa tanan. Ang kaaway pwede may power, pero ang Diyos ang ara sa authority. Amen? Ang kaaway pwede makaatake, pero ang Diyos gyapon ang sovereign. Ang kaaway pwede makadala sang bagyo sa aton nga kabuhi, pero ang Diyos gyapon ara sa trono. One of the greatest realities sa aton mismo nga kabuhi, kita as mga luwas nga tawo, hindi na kita madala sang yawa pakadto sa impyerno. Tama? Pero kung kita mismo malayo sa Ginoo, tandaan naton ni mga utod, bisan hindi ta kaya sang yawa dalon sa impyerno, kaya sang yawa dalon ang impyerno sa kabuhi naton. Kapag hindi natin pagtipigan ng aton devotion, hindi natin pagtipigan naton spiritual life, makita kag masapuan mo ang kabuhi mo, do impyerno gid. That's why important gid mismo ang simbahan. Amen? Hindi natin pag-ibaliwala mismo ang pagtililipon. Hindi natin pag-ibaliwala mismo ang discipleship. Hindi natin pag-ibaliwala mismo ang aton pagpangalagad sa Ginoo. Kaya man, kay amo na ang ginagamit sa Ginoo para i-protect kita sa kaaway. Amen? Nakita nyo mismo ang mga nagapangalagad sa Ginoo, bisan dako ng problema na nila, nga manggapadayon sila. Do you know why? Kay sila mismo may ara, malapit nga relasyon sa Ginoo, nga amo nang nagabulig sa ila, protect sa ila, nga hindi sila magpalayo sa Ginoo. Na-notice mo na sa church, may ara mga Kristiyano nga grabe katutong sa pagpangalagad, may ara man hindi. Lantaw wala, pag abot sang problema, sinong una magtalikod sa Ginoo? I mean, as a Christian, we have a joy. Diba? Sa pagpangalagad, sa pagsimba kag pagpangalagad. Pero ang true joy ng batyagan mo kung ikaw mismo naga-involve sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why we always sing, there is joy in serving Jesus. Amen? Kaya nga man, dira natin makita ang true joy sa pagpangalagad sa Ginoo. No? You have to be careful. The enemy may bring a storm, but God is still on the throne. Kung kisa makapanguna-una kita as a Christian, kung kita Kristiyano, dapat wala kita sang problema. Di ba? Sometimes, ang unang mindset natin, if I am a Christian, I should never have problems. But Job teaches us that being protected by God does not mean we will never experience trials sa atong kabuhi. Diba? Reality sa atong kabuhi, mapa-Kristiyano ka or hindi ka Kristiyano, may trial ka gid ya. May problema ka gid. Di ba? Wala man diguro sa aton, tanan sa aton, wala man hindi man natong gusto nga may ara kita problema. Di ba? Pero tanan kita may problema. Pero ang manami lang, kung ara ka sa Ginoo, may ara Ginoo nga makabulig sa imo. Kagamo ng pinakamatahom. No? We will still experience trials. Ang hedge nga gimbutang sang Dios sa kabuhi ni Job, matuod to protect him. Pero si Job mismo nakaatubang mangyapon sang problema sa iyang kabuhi. Ang presensya sang trial, mga utod, does not mean the absence of God. Amen? Sometimes, ang Diyos nagaprotect sa aton by keeping the trial away. Pero sometimes, ang Diyos nagaprotect sa aton by giving us the strength to go through the trial mismo. Sometimes, God protects us from the storm. Sometimes, God protects us in the middle of the storm. Amo na mismo ang ginahimo sang Diyos sa aton kabuhi. So kung ikaw man mismo subong, I don't know kung ikaw mismo may ginaagya nga problema, kag mabugat nga problema sa imong kabuhi. I don't know if you are going through a difficult season today. Pero ang ako lang pangamuyo, nga kabay hindi ka magpanguna-una agad-agad kung may ara ka problema, nga ginpabayaan ka na sang Ginoo. Kaya nga man, wala gid nagapabaya ang Diyos sa kabuhi mo. Ara gid siya Japon. Ano mga problema, kasakit na batyagan mo, ara ang Diyos.
Problema ka sa trabaho mo, may problema ka sa financial mo, may problema ka sa health mo, ara ang Diyos. Subong, damo kita problema sa nations naton. Amen? Corruption, impeachment, problema sa China. Wala. Madamo sa mga Pilipino, subong may ara kadlok. May ara mismo pagkabala ka. Pero as a Christian, kabay, hindi kita magpanguna-una, nga ginpabayaan na kita sa Ginoo. Kaya nga man, we believe that there is God who protecting us. Ara ang Diyos nga amo Japon siya ang may control. Amen? Hindi mo man makita ang proteksyon ng Diyos, but remember that God is still there. You may not understand kung anong gakalatabo sa imo, but remember that God is still in control. Remember nga bisan ang ayawa mag-atake sa proteksyon nga na ang yawa hindi mismo makaremove sa Diyos sa iya nga trono. He cannot remove God sa iya nga trono. That is why samtang, I hope mga utod, i-consider natin aton spiritual life. Amen? Amo na ang rason nga samtang may ara ka pa proteksyon, no? Nga kabay may ara ka pa proteksyon nga ginahatag sa Ginoo, kabay gamiton mo na nga opportunity nga mas maging malapit pagid ang imo relasyon sa Ginoo. Amen? Nga para kung mag-abot man ang tion nga may ara ka na problema, kag tugutan sang Ginoo nga ipaubos amat-amat ang proteksyon nga ginhatag sa imo, hindi ka madasig-dasig palayo sa Ginoo, kundi magpalapit ka pagid sa Ginoo. Grab that opportunity. There are so many times nga mahupos, gamay lang ang problema sa aton, ma-discourage na kita, gamay lang ang conflict sa simbahan, hindi na kita magkadto sa simbahan kay may conflict ka sa utod mo sa Ginoo. Di ba? There are so many times, may cases nga kaangay sila. May laing ka lang buot sa imo isang kabareho sa simbahan, hindi ka na magsimbay. Kaya nga man, pastor, pag nakikita ko, galaing hindi akong buot. Pati ang pagsimba mo sa Ginoo naapektuhan na. Imagine that. Wala. Ano bang kinalaman sang Diyos sa away nyo? Nga man pati ang Diyos naapektuhan sa pagsimba mo. Amen? This why every time mismo nga pag-ara ka sa church, hindi mo paglantawon ang imo isang kabareho. Kaya nga man, kung lantawon mo na sila, ma-discourage ka gid. Tama ha? Kaya nga man, pulo parihas kita diritanan. We are not perfect. Many Christians, many members kung isa, kapangita, gusto ko, pastor, magsaylo sa ibang nga church, kaya nga man, I want to look sa perfect church. Mga utod, hindi agad makakita sa perfect church diri sa kalibutan. Mapatay ka lang, mag-aabot lang di si Christ, hindi agad makakita sa perfecto nga simbahan. Nga man, kay walang perfecto nga simbahan. Dome Baptist Church is not a perfect church, but this is the right church for you. Amen? Ang Dome Baptist Church hindi ni perfecto, pero ini ang tama nga simbahan para sa imo. Kaya nga man, diri ka gintanom sang Ginoo. Kung diin ka gintanom sang Ginoo, balaan sang Ginoo nga dira ka man matubo. Wala. Kita nyo na sa tanom mismo, nga kung ikaw magtanom, matanom ka din mismo, pagkasunod si Mana, masapuan mo nga do hindi manami dihaw. Isaylo ko naman next week, diri naman sa piyak. Pagka next week naman, do hindi mo naman nauyunan, saylo ka naman sa piyak. Ano ayhan matabo sa tanom? Di ba? Mapatay. Amo man akong kisa sa Kristyanismo, mga utod. Kapag gani ang imo yang mismo yung commitment mismo sa Ginoo is pakadto ka di sa isa ka simbahan, lain naman buot mo, saylo ka naman, hindi ka gid magtubo. Kay nga man, kay ang imo simbahan nga sudlan, hindi na magiging perpekto. Nga man, kay ara ka dira. Let me say that again. Magsaylo ka man sa simbahan, sa ibang nga simbahan, bisan perfect pa na sa panunukan mo, pila kadlaw hindi na magiging perfecto. Kaya nga man, kay ma-intra ka dira. Anong punto mo, Pastor? Hindi kita perfect the way we live diri sa kalibutan. Perfect kita sa mata sang Diyos, positionally, pero the way we live, hindi pa kita perfecto. Amen? That's why instead of looking mismo sa perfect pastor, perfect mismo nga simbahan, try to look sa kay Jesus Christ. Muna ganyan ba sa Bible? Look unto Jesus. Amen? Lantawa permi ang Ginoo sa imong kabuhi. Amen? Ang yawa amo na mismo ang ginahatag kung isa nga discouragement. Discouragement sa aton. Kay gusto niya kita mismo mag-untat sa pagpangalagad sa Ginoo. That is why samtang wala pa ginapaubos ang Ginoo ang iyang hedge, kabay kita mismo maging malapit sa Ginoo and not willingly step outside His protection through sin, pride, or disobedience. Amen?
Hindi mo pagtugutan nga magpalayo ka sa protection sang Ginoo nga ginbutang sa imo. Isa sa mga rason nga man ikaw mismo nagapalayo sa kabubuton sang Ginoo nga man sala, bugal, kag hindi magiging masinulundon sa Ginoo. Amen. Tanda naton nga may ara kita kaaway mga utod. Kag ang atong kaaway hindi ang aton kapwa nga Kristiyano, ang atong kaaway hindi ang aton pastor, hindi kung sino nga authority sa church, ang aton kaaway amo ang yawa. Wala na notice yun na. Amo nang ginahimo sang yawa sa aton. Ang gusto niya sang yawa nga hindi siya makita. Di ba ang leon amo na mag-hunt siya, gapanago na siya anay, pag uya i-hunt iya prey. Anong ginahimo sang yawa sa aton? Gusto niya mismo ang aton panguna-una kapag may ara gani conflict, ang lantawon naton nga kaaway hindi siya. Kundi atagan kita sang persona nga amo nang lantawon naton nga daw kaaway naton. Para hindi naton mamalayan nga siya gali ang may ara mismo strategy or tactics nga para magkaroon kita sang conflict. You have to be careful. You have to always remember nga ang atong kaaway hindi ang atong kapwa mismo nga Kristiyano, kundi mismo ang yawa sa atong kabuhi. Ikaduha, Job chapter 1 verse number 12. Ano nga ba sa Bible dira? Sang gintugutan na sang Ginoo mismo nga tandugon mismo ang kabuhi ni Job, hambal mismo sang Ginoo ginalaw sang Ginoo hambal. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Hambal mismo sang Ginoo saya, okay, kaya amo na imo mismo proposition sa akon, okay? Ara na sa imo mismo kamot, mismo ang kabuhi ni Job. Pero hindi mo lang siya pagtandugon. Tanduga ang iya manggad. Tanduga kung anong ara sa iya, pero hindi lang iya pagtanduga si Job. Ano makita natin da? Ikadua, God's assurance. No? Ano yun na? That God's goodness never changes. Amen? God's goodness never changes. Ang Diyos nag-allowed kay Satan para i-test si Job. But He placed clear limits kung ano ang pwede himuon ni Satan. Pwede niya tandugon ang pag-aari mismo ni Job, pero hindi niya pwede tandugon si Job mismo. Amo na ang limitation na ginbutang sang Diyos sa iya. Amo na ang rason nga man ini mismo nga kamatuoran nagatudlo sa aton nga ang tagsa-tagsa nga trial nga nagaabot sa kabuhi mo is under God's sovereign control. Amen. Now, there are difference mismo sa ginatawag nga chastisement and trials. Madama kong isa sa mga Kristyano nga pag may ara gani kabudlayan, ay, pag testing lang ni. Di ba? Pero way sa kabalo, pagbakol na sang Ginoo. Pastor, ano bang pagkakaiba mismo sang chastisement kag sang trials? Now, ang ginahatagan mismo sang trials sang Ginoo, ang mga tao malapit sa iya. Pero ang ginahatag naman niya sang Ginoo sang chastisement sa mga Kristiyano nga naga-disobey kag nagapakasala sa atubangan niya. Dira mo na ma-discern kung magkakaroon ka ng self-reflection. Madamo kong kisang mga Kristiyano nga gakabuhi sa sala, pag mag-abot sa problema, ang ila paniniwala, ginatistingan ko gyapon sang Ginoo. Wala na oy, ginabakol ka na. Amen? You have to ask, you have to have self-reflection. Ano ka bala mismo magkabuhi? Kaya man, dira mo na mabase. Amo na ang rason nga, abi ang mismo pag-testing gyapon, amo na padayon siya gyapon sa pagpakasala. Pero way sa kabalo, ginabakol na siya sang Ginoo. Amen? Again, amo na ha. Ang mga Kristiyano nga malapit sa Ginoo, pag may problema, amo nang ginahatag mismo. Trials. Pero ang mga Kristiyano nga malayo sa iya, pag may problema, consider gid base pagbakol na sang Ginoo sa kabuhi mo. Disiplina na sang Ginoo sa kabuhi mo. Amen? Kita naton mismo nga ang Diyos mismo naghatag clear limitation kung anong pwede mismo mahimo ni Satan sa kabuhi ni Job. Si Job nadula halos tanan sa iya. Sa isa lang kaadlaw. Si Job nakabaton sang isa ka hindi maayo gid nga balita. It is a devastating news. After devastating news, sunod-sunod mismo. No? Ang iya possession nagkalaguba, ang iya mismo nga mga servants nagkalamatay. Amen. Kag dayara pagid siya medyo mabugat pagid kag masakit nga balita nga iya nabalitaan nga ang iya kabataan nagkalamatay. Amen.
Imagine bala kung amo nang ma-experience mo. I wonder kung amo na abi, butan nato ng atong shoes sa kabuhi, sa shoes ni Job, no? Atong kabuhi, no? Imagine kung ano mismong gadalagan sa paminsarong ni Job. Damo siguro ko pamangkot, gakadto sa iyat nga panguna-huna. Damo pamangkot nga why, no? Nga man ini mismo nagkalatabo. Nga man ini mismo gintugutan sang Ginoo. Wala kabalo si Job kung anong gakalatabo sa langit that time. Wala man kabalo sa Job kung ano mismo ang ginaistoryahan ni Satan kang sang Diyos sa langit. Wala kabalo si Job nga iya gali iya kakabuhi maging parte na sa isa ka spiritual nga battle. Pero isa lang ang nabalaan mismo ni Job. Ano ina? That God was still God in the midst of his pain. Diyos gyapon ang Diyos sa iya nga kabuhi. Bisan amo na ang iyang ginaatubang nga problema. Siya gyapon ang may control. Siya gyapon ang ga-protect sa aton mga utod. Kaya nga man, kay ang kaayos ang Diyos wala nagabag-o. Amo na gana nga ambas ang Bible in 1 Corinthians chapter 10 verse number 13, nung ambas, there hath no temptation taken you but such as common to man, but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able. I mean, wala nagahatag trial sa imong Ginoo nga hindi mo masarangan na. Kaya nga man, kay ang iya kaayo wala nagabago sa kabuhi mo. Panguna-una lang na natin, kung isa mga Kristiyano, pag wala gani problema, di ba? Pag may ara gani problema, wala gani sang financial, wala bugas sa ilang sa bulugasan. Kung isa panguna-una, ay hindi maayong Ginoo sa kabuhi ko. Wala kung kaysa pag way gani kwarta, gapangluluya kita dayon. Pero pag may kwarta gani, bisan ginatranggaso ka, gapagsik ka mo. Tama? Kung kaysa ginabutangan naton metro ang Ginoo. Pag walang-wala gani, ay hindi maayo ang Diyos. Pag may ara agad, ay dumaayo ang Diyos. Mga utod kabay, hindi natin pagbutangan ng metro ang Ginoo. Amen? Kagang word nga daw, actually, delikado na. Nga word. Kaya nga man, wala assurance na. Di ba? Daw lalaki. Delikado na, mga utod. Daw babayi. Amen? Daw matutom. Daw luwas. Daw spiritual. Puro delikado na ang daw. Kaya nga man, wala assurance. Pero may ara assurance lang kita nga pwede makuha. Ano ina? Ang kaayos ng Diyos wala nagabago. Tandaan natin nga ang kaayos ng Diyos hindi nakabase kung anong circumstances na ginaatubang mo. Amen? Ang kaayos ng Diyos mismo, naging maayos siya. Bisan pa mismo bago ka na luwas, bago ka na tao diri sa kalibutan. Even mismo before pa ang creation sa kalibutan, God is always good. Amen? Wala nagabago ang Ginoo. Job did not know what was happening in heaven. Balaan na sang Ginoo, balaan mismo ni Job nga bisan amo nang galakatatabo siya. God was still God sa iyang kabuhi. Amo na ang rason in Job chapter 1 verse number 20 nga anong ambas ng Bible dira, anong iyang ginhimo. Then Job arose after he heard that news mismo, that devastating news sa iya mismo nga kabuhi. Anong ambas ng Bible? Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and anong iya ginhimo? Worship. Amen. In the midst of pain, trials, confusion, Job still chose to worship God. Kaganong ambala, verse 21. And naked came I out of my mother's womb. Amen? And naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Imagine, no? Kung gaano mismo yung iya panindugan? Gaano mismo ang iyang mismo nga pagtuo sa Ginoo? No? What a powerful statement mismo. Blessed be the name of the Lord. Si Job mismo was hurting that time, but he worshiped. Amen? Si Job mismo was grieving at that time, but he worshiped. Si Job mismo was confused at that time, but he worshiped. Si Job madamo na dula sa iya, but he still worshiped. Balad yung kungaman,
Kay tungod mismo si Job na intindihan ang isa ka importante nga butang sa kabuhi bilang ang mga anak sang Ginoo. That God's goodness does not depend on our circumstances. Kung kisa makahambal kita that God is good, kung ang tanan kalatabo sa aton maayo. Kung kita mismo mabato nito ng mga blessings sa kabuhi naton, mahambal kita kung kisa God is good. Kung ang aton pangamuyo mismo sa Ginoo, pagasabton agad-agad sang Ginoo, makahambal kita dayon, God is good. Kag oo, matuod ina, God is good when we are blessed. But remember that God is also good when we are tested. God is also good when we don't understand. God is also good when we understand. God is good when we receive. God is good when we lose. God is good kung ara man kita sa pinakatuktok sang problema na sa atong nga kabuhi. God is good kung wala man kita sang problema. Mga utod, ang atong circumstances pwede ini magbago. Pero ang karakter sang Ginoo wala nagabago. Ang tao, kita nga tao, pwede kita magbago. Amen? People can change. Aton mismo nga sitwasyon, pwede ni magbago. Feelings, amen? Gabago-bago ni. Subong malipay, kakaroon hindi naman. So yung pagsunod sa Ginoo, yung way natong ginabase sa aton emotions eh. Wala. We base sa Ginoo. Ginabase ni naton sa Ginoo. Our finances, pwede ni magbago. Amen? Aton lawas, aton health, pwede ni magbago ah. Pero ang isa lang kapersonang wala nagabago, ang Diyos sa atong kabuhi. Tanan sa aton pwede magbago, but God does not change. He remains faithful. He remains good. He remains loving. And He remains powerful in our lives. Hindi lang siya mismo nagapabilin matutom, kundi siya nagapabilin takos sang aton pagsalig sa iya. He is worthy of our trust. I don't know kung ano mismo ginaagyan mo subong sa imong mga kabuhi. I don't know kung may ara ka man conflict sa imong family. I don't know mismo kung ikaw young people, dumilian ka sa imong parents, magkadto sa simbahan. There are so many friends na ginamak ka sa imong pagtuo, kay tungod mismo naging baptist ng imong pagtuo. And you still think kung kisa nga mag-untad kay tungod mismo, hindi mo gusto maagya na. But remember that God is still on the throne. God is still good. Amen? Sometimes wala kita kabalo kung ano gid ang pagsabat sang Ginoo sa atong kabuhi. Amen? Nga magkakaagyan ni naton. Bisan wala naton naintindihan ang plano sang Dios mga utod, kaya kag pwede naton gyapon saligan ang tagipusoon sang Dios sa aton. Hindi mo man nabalaan kung ano mismo ang ginahimo sang Dios sa kabuhi mo, sa tunga sang kasakit mo. Pero pwede mo sa masaligan kung sino siya sa kabuhi mo. Kaya nga man, kayang iya nga kaayo, wala nagabago. Lantawa bala, in Job chapter 2, even in Job chapter 2, after mismo gintandog mismo ni Satan ang lawas, ang possession ni Job, pati ang iya kabataan, ano mismo ang hambalya? Ang basang Ginoo sa Job chapter 2, verse number 3. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, and that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feared God and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity. Amen? Although thou movest me against him to destroy him without cause. Ano nga hambal ni Satan sa yan? Ano naman proposal ni Satan sa Ginoo? Hambal ni Satan. And Satan answered the Lord and said, skin for skin. Amen? Skin for skin. Yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face.
Imagine ano nga ba mismo si Satan? Okay. Pero amo ni bala Lord, testing ibala tandugan ng iyalawas. Hindi na siya pagproteksyon ni mismo. Kaya kapag tinandog mo ang lawas siya, matagan mo na siya sang sakit, pakamalauto niya kasi sa imo atubangan. Amo na ambal ni Satan, he will curse thee to thy face. Verse 6, no nga ba sa Bible? And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. Ara gyapon ang proteksyon sang Dios sa iya kabuhi. Ang basang Ginoo kay tanduga ya lawas, pero hindi lang pagkuaya kabuhi. Amen. Kaya nga man, kay ang kaayo sang Dios wala nagabago. God's goodness never changes. Sa tion ang trials mag-abot sa aton mga utod, tandaan naton nga ang kaayo mismo sang Dios wala ginagabago. Ang Diyos wala gid ikaw ginkalimtan. Saligi ang iya nga kaalam, bisan hindi mo maintindihan ang iya tinutuyo sa kabuhi mo. Kaya nga man, because His goodness never changes. Maayo Japon ng Diyos. May corruption diri sa Pilipinas, maayo Japon ng Diyos. Nagligad, may COVID kita, di ba? Maayo Japon ng Diyos. Times ang COVID time when we are in Capiz mismo, nagdumili gid sa pagsimba. May ara mga bago kami na converts, anong ambal namon sa ila, okay. Kay tungod hindi kita magsimba, may ara nga live. Pero samtang ga live, please, ambal namon, where kamo sang pagpansimba mismo nga bayo. Nga man, kay bisan hindi namon kamo kaupod sa church personally, pero kaupod namon kamo spiritually. Amo na gani, we challenge those people mismo, those members nga hindi able magkadto sa simbahan. Please, pag-ara ka mo mismo sa inyo balay, please give attention mismo sa pagpanimbahon. Amen? There are so many times, kung kisa kita mamati sang pulong sang Ginoo, samtang ka pamati sang live, nagapanghugas. Diba? Samtang ka pamati sang live, gahinigda sa igdaan. Amen? Is that how we give reverence sa Ginoo? Kabay tandugo naton, amen? Small things. But small things matters sa Ginoo. Amen? Ikatatlo. Job chapter 1 verse 20 to verse 22. Ano ang basa ng Bible dira? Ano ang basa ng Bible? Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Ikatatlo natin makita ang adoration mismo ni Job. He worshiped in the midst of pain. No? When we say adoration means madalom nga paghigugma, madalom nga pag-honor, madalom nga admiration, madalom nga pag-worship sa Ginoo. That is adoration. Kapag kita mismo mag-istorya na nungod sa adoration ni Job, we are talking about Job's decision nga magpadayon sa paghigugma, pag-honor, kag pagsimba sa Ginoo, even siya mismo ara sa ginatawag nga kasakit. In the middle of his pain. That is why ang iya nga ambal sa Biblia mismo, anong iya ginimo? He fell down upon the ground and worship. Mabudlay kung isa na sa ato as Christians, di ba? Pag may ara kita problema, hindi na kita mismo kadayaw sa Ginoo. Amen? But Job still chose to worship. Notice kung anong iya ginimo, wala iya mismo ginpakamalaot ang Ginoo. Amen? He didn't curse God. He didn't turn away, turn his back mismo sa Ginoo. I remember mismo, may ara ako mismo ginbible sa diyan sa Capiz. Isa ni Sadaka family. Ang iya misis tambok-tambok kayo dok-dako. Iya ba na gamay-gamay nubo niwang pa. Trabaho sa iya ba na nagapangdagat sa punong. Iya misis waay. Bata nila I think 1 year old pa that time. Nag-abutan diyon nga ang iya ba na ginapo kay may sakit na sa lungs. Hindi makaobra sa dagat kay kumbaga bala wala man madakpan maayo nga isda that time. Hindi makaobra. Iya misis hindi man makaobra kay tungod ang bata nagapangita sa iya. Nag-abot ang diyon mismo nga may ara gid kami sitwasyon mismo samtang ako ga Bible study sa iya. Masubok gid nga sitwasyon nga walang-wala na gid sila yasudan.
Samtang ga Bible study ko, ang iyan nga bata nga 1 year old, 1 year old dati, or 2 years old, may ara kanon nga ginadala. Palapit siya sa amon samtang kami ga Bible study. Anong ambala kay mama? Asin. Asin. Gapangayo na gid lang sang asin para mismo may masud-an kag maging may ara sabor ang iya nga kanon. Amo na ka grabe ila sitwasyon. Wala sa tani nag-ayo to ang iya nga bana kung wala bulong. Nag-ayo lang to mismo sang nag-amot-amot kami bakal sang bulong niya. Kag salamat kami that time may ara conference mismo sa IBC. Si Pacquiao, I don't know if you remember nga si Pacquiao nagkadto to. Naghatag siya mismo sang isa ka set nga mga bulong. Amo tong nakuha ko mismo ginhatag namon sa iya, mo tong nag-ayo mismo ang bana niya. Ay walang wala gid. During those time, akong warta, wala man ko support that time. Akong ginabudget that time is 300 pesos for 1 week na na. Ara kami mismo sa Bible school. Wala may gahatag sa akong nga church, every week nga allowance, 300. Ang 300 nga to, gintunga ko, bakal ko sang ginatawag nga sudan, noodles, canned goods, para may masudan lang sila. Amo nang realidad sang ministry. Amo nang rason as a servant, bilang mga servants ang Ginoo ga work sa field, we try our best to save our money. Nga man, hindi mo na mamalayan kung sino matubang mo mismo nga gina-Bible studyhan mo. Kaya may ara mga tao ang kailangan sa bulig. Balaan nyo kung ano ako nambal sa ila. Nambal ko sa ila, base amo niya ang ginahatag sa inyo mismo sang Ginoo nga sitwasyon. Kay tungod gusto ihambal sang Ginoo sa inyo nga wala kamo may mahimo sa kabuhi nyo kung wala siya. Nga man may ara kamo kakulangon, may ara mismo kasakit, kay tungod gusto iparealize ang Ginoo sa inyo nga kung wala siya sa kabuhi nyo, hindi nyo kaya ang inyong kaugalingon. Bala nyo ko sang nabatian to nila, sa tunga sang ilang problema kakulangon, padayon sila sa pagsimba. Padayon sila mismo, every Sunday, ara gina sila ya, every prayer meeting, ara gina sila, ginasugat sila sa tricycle. Every every activity, like, anniversary, ara na sila sa kitchen, luto na sila, bulig luto. Ministry. Nag-abot ang tiyon nga ang iyabana, na-stroke, ang tunga sang lawa siya dire, hindi na maulag. Gabasto na gaika-ika. Pero balaan nyo, kada gabi ara sa simbahan, gatuod sila Bible. Ila lugar siguro ikumpara dire kag didto sa kalabuha mo nang kalayoon. Pero bisan sa tunga sang iya mismo nga sitwasyon nga may ara siya stroke sa iya nga lawas, siya gyapon ga-attend kada gabi sa pagtuon nila sang Bible sa simbahan. He's faithful. Nadula lang siya mismo, naging matutom sa Ginoo. Wala ginabali, wala ang pagsimba. Wala ginabali, wala ang pagdililipon. Wala ginabali, wala ang pagministry. Gawapon siya soul winning, ha? Imagine na, stroke. Ginasugat siya, ginakarga sa tricycle, gabasto na siya, may trucks nga dala, gaupod soul winning. Imagine. Bala nyo sang pila ka months, after ko ito ginamba nga muna, base munang ginapakuan sa inyo sang Ginoo. After pila ka months, bala nyo, maayo ang Ginoo. Naghatag ang Ginoo sila gamay nga business. Nakapatindog sila tiyanggi. Ano nga bali nila sa ako? Ang balya? Rod, thank you, Gid. Kaya kung wala mo to ginambal sa amon, base nagbalik na kami sa panay. Nagbalik kami sa pamilya ko. Kaya wala kami na di pang mabuyanan. Pero tungod sa imo pag-remind sa amon, na kung wala ang Diyos, wala kami may mahimo. Ang Diyos nagpakabayo sa amon. Kaya naman, nagpabiling kami matutom sa iya. Last few months ago, nagkadto ko to, nagwali ko sang napatay ang bana niya. Ako ang first na nagwali dito. Napatay to nga naging matutom sa Ginoo. That's why I challenge you mga utod. Nabisan anuman ang imong problema nga ginaatubang sa inyong mga kabuhi, please continue serving the Lord. Amen? Continue sa pagsimba. Kung kaysa sa aton, gamay lang nga ulan, hindi na kita magkadto sa simbahan. How much more kung dagko mismo nga problema ang mag-abot sa atong kabuhi. Amen? I challenge you. Be faithful sa Ginoo. Amen? Job's adoration. He worship in the midst of pain. Bisan gaano kadako iya problema, wala iya ginpakamalaot ang Dios. Wala siya mismo nagtalikod sa Ginoo. No? Makita naton mismo nga siya nagpadayon sa pagsimba sa Ginoo. Now, hindi ni buot silingon nga si Job mismo wala sang may ginabatsyag na kasakit sa iya. May ara gid. Pero siya mismo nagpadayon sa Ginoo. Nantaw ba? Even chapter 2, ano nga ba sang iyang mises? Job chapter 2, verse number 9. Ano nga ba sa misis niya? Then said his wife unto him,
Dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Imagine, pati yung iya misis, no? Papabiling kagapon Job sa imo integridad. Baka malautan ang Diyos, kag mapatay ka na. Imagine kung gaano nakasakit pagin, batian sa palangga mo sa buhay mo. Ang balong kasi na. Pero lang tawab lang ang sabat ni Job. Maalam gini si Job magsabat. Bilang ba na anong ambala? But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. Wala ya ginambal sa misis niya, ikaw ya, do buang ka nga babae ka. Wala. Kundi ang ambal niya, do kaangay ka sa mga buang-buang nga babae. Wala ya direct. Alam magsabat. Ambala. But he said unto her, that thou speakest as one of the foolish women speaketh. Anong ambal niya? What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? No, ang balin Job sa iya asawa? Ano bala ato ni Moon? Mabaton lang kita sa maayo, pero ang hindi maayo, hindi nato pagbatonon. Wala mo na akong isang aton mindset. Kaya nga man, we choose, gusto nito niya mismo ang ginatawag na convenience, ginatawag na comfort. We don't want affliction. We don't want sacrifice. Amen? Ano nga bala? Daw kaangay kasang babae nga gahambal, nga mga buang-buang nga babae. Ano nga ba sa Bible? In all this, did not Job sin with his lips. Nakita mismo sang iya nga misis nga may ara integrity si Job. Balan yung integrity? Integrity means kung sino ka gid. Bisan wala sang tao nakita mo kung sino ka, amo ka ginaya. Anong iya nga integrity? Job chapter 13 verse number 15. Ano iya pala nindugan ni Job? Ano nga bala? Tanawa bala kung gaano ka kung iya nga relasyon sa Ginoo? Job chapter 13 verse number 15. Anong iya integrity? Though he slay me. Amen? Though he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain mine own ways before him. Imagine nga statement, no? Bisan patyon ko sang Ginoo ya, magapadayon ko salig sa iya. I wonder if how many of you can say that right now. I wonder kung may araabi magdumili sa imo mismo magkadto sa simbahan. I wonder kung gaano nakadapit ang imo relasyon sa Ginoo nga kaya mo manindugan bisan i-risk mo ng kabuhi mo. Nagligad sa kapis, nagkaroon kami sa youth conference, we talk about sa mga pastors, iba nga mga pastors, some of them independent, some of them a Bible bap. We are talking about the end times. Prophetic, pre-tribulation, outer darkness, damo-damo. Kag may ara sila question nga ginhatag sa amon to have a self-reflection. Hambal nila, kung ang Ginoo, kung ang aton mismo abi nation magdumili na sa aton pagtuo. Gaano na kita kasinsiro kag kalapit sa Ginoo nga patindugan na bisan i-persecute na kita. Damo sang beses mabalitaan naton sa Nigeria, sa Africa, damo Kristiyanong kalamatay sa ila pagtuo. I wonder kung amo na abi matabo sa aton, gaano ka nakasinsiro kag ka-close imo relasyon sa Ginoo nga kaya mo i-risk ang kabuhi mo para sa iya. Amo nang question sa amon. Nga utod, kung ano ang problema nga ara sa imo, kabay maging kaangay kit sa Job. Nga kaya naton ihambal, though he slay me, yet will I trust in him. Kaya nga man, kaya ang pagtuo ni Job, naka-anchor mismo sa Ginoo, hindi kung ano ang sitwasyon nga ginaatubang niya. Not merely in God's blessing lang ang iya nga pagtuo. Kundi naintindihan niya na ang Diyos is really worthy of worship whether He gives or takes away. Worship God, mga utod. Isimbahon tang Ginoo not only in season sang abundance sa atong kabuhi, kundi pati sa season sang aton suffering sa aton kabuhi. Ang isa ka Kristiyano nga mature, nagapadayon sa pagsalig sa Ginoo, bisan wala na sang hedge nga ginhatag ang Diyos sa kabuhi niya. Conclusion na kita. This is our final thought. Main thought natin. God's protection, mga utod, is real. Amen? But our faith must never depend only the blessings we receive. Even when God allows the hedge to be tested, He remains good, faithful, and worthy of our worship. Therefore, let us determine to trust God not only for what He gives, but for who He is. Amen.
Saligan tayang Ginoo, hindi base kung anong may ara ta. Saligan tayang Ginoo, base kung sinugid siya. Amen? Maga-pray kita, let us pray. Tatay namon sa langit, Lord, salamat gid sa subong nga aga. Salamat kay Ginoo sa paalala, pag-remind sa amon. Salamat kay Ginoo sa pag-rebuke sa amon kung kisa Ginoo. Nga kung sa diin, there are times nga hindi kami naging matutom. There are times nga we choose to be comforted instead of afflicted para sa imo kadayawan. There are so many times nga kung sa diin napabayaan na namon ang mga gagmay nga mga butang sa among kabuhi, ang pagbasa sa Biblia, ang pagpangamuyo. Forgive us, O Lord. Pagsalamat kay Ginoo sa imo nga kaayo nga bisan sa tunga mismo sa mga kakulangan namon, sang hindi pagiging matutom sa imo, ang imo kaayo sa amon wala ginagabago. Salamat pang Ginoo sa kaluwasan, nga ang kaluwasan mo nga ginhatag ay hindi nakabase sa amon, kundi nakabase sa kay Christ na among napatay para sa amon. Ginoo, I pray nga kung sino man may ari ginatubang nga dagko nga problema sa ila buhi nga kabay Ginoo ikaw ang mag-comfort sa ila. At agi sila Ginoo sang kusog kabakod kag dako pagid nga pagsalig sa imo nga sa tunga sang ila kasakit kag kabudlayan nga ginaatubang sila Ginoo padayon nga magsunod sa imo. I pray man Ginoo sa ibang mga nasa comfort zone nga kabay Ginoo ikaw mag-afflict sa ila so that sila Ginoo maghimo man sang tikang nga magsunod, mag-sacrifice kag mag-surrender sang ilang life bisan gaano man kabudlay ang ilang pag-atubangon. Ginoo, we believe nga kung ara lang kami sa comfort zone, wala gid pa growth nga matabo sa among kabuhi. That is why we are asking for your affliction. Ikaw Ginoo ang mag-comfort sa mga afflicted, ikaw Ginoo ang mag-afflict sa mga comforted this morning. Buligi kami Ginoo nga iset ang amon mismo affection sa imo, hindi sa mga butang nga ari diri sa kalibutan. Hindi sa mga achievement, applause, recognition, sa mga pressure nga ari diri sa kalibutan, kundi sa imo pulong kag sa imo mismo. Salamat kay Ginoo sa imo kaayo. Kag kabay Ginoo ikaw mag-bless na remain namon Ginoo nga mga inoras sinibahan, ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa. In Jesus name we pray. Amen and amen.